Ang nakakapasong init ng katanghalian sa Quiapo ay biglang naging isang bangungot ng isang dalagang nagngangalang Carmela ay ipahiya sa gitna ng kalsada ng isang abusadong pulis. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin lamang, walang magawa, hanggang sa isang itim na isdu ang humarurot at biglang huminto. Mula rito, bumaba ang isang binatang general, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na handang sumabog anumang oras. Ang mga sumunod na pangyayari, hindi inaasahan ng sinuman. Naglalakad si Carmela sa ilalim ng sikat ng araw, tangan ang isang bayong na puno ng mga sangkap para sa sinigang na baboy na balak niyang lutuin para sa tanghalian. Dahan-dahan lamang ang kanyang mga hakbang, wala siyang hinahabol na oras. Ang tanging nais niya ay makauwi agad sa kanilang bahay, magluto, at magpahinga pagkatapos mamalengke sa ilalim ng tulay ng Quiapo. Paminsan-minsan, hinahawi niya ang ilang hibla ng kanyang buhok na nililipad ng hangin, tinitiyak na maayos ang lahat bago siya sumakay sa kanyang scooter na nakaparada sa gilid ng kalsada. Walang anumang kabang gumugulo sa kanyang isipan. Para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong araw. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang marinig niya ang isang malakas at magaspang na boses mula sa kanyang tagiliran. Sinundan ito ng tunog ng mga botang pangpulis na yumayanig sa semento habang papalapit sa kanya. Isang matipunong pulis ang biglang humarang sa kanyang daraanan, nakatayo mismo sa harap ng kanyang scooter. Ang mga mata nito'y matalim na agad nagpabago sa magaan na pakiramdam sa paligid. Ang tensyon ay halos mahahawakan sa hangin. Nang hindi man lang nagpapakilala o nagbibigay ng anumang paliwanag, agad niyang pinahinto si Carmela. Sa name-plate sa kanyang uniforme, nakasulat ang pangalang T. Vargas. Itinaas ni Dalawa Vargas ang kanyang kamay, isang senyas na nagsasabing huwag umalis si Carmela. Tiningnan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa, na para bang maihinahanap na mali kahit wala pa siyang nakikita. Sa tonong nag-uutos, sinabihan niya si Carmela na itabi ang motor. Walang malinaw na dahilan, ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, malinaw na para sa kanya, may karapatan siyang mag-utos ng hindi kailangang tanungin. Si Carmela, na walang kamalay-malay sa anumang pagkakamali, ay siniguradong manatiling magalang. Itinabi niya ang kanyang scooter ayon sa utos ni Vargas. Nang hingi ng pulis ang kanyang mga papeles, agad niyang kinuha mula sa kanyang bag ang kanyang lisensya at rehistro ng motor nang walang pag-aalinlangan. Lahat ng kanyang dokumento ay kumpleto at walang anumang problema. Inosente niyang iniabot ang mga ito habang pinapanatili ang mahinahong tono upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Heto po, sir, kumpleto po lahat, sabi niya. Umaasa siyang isa lamang itong mabilis na inspeksyon na matatapos sa loob lamang ng ilang segundo. Subalit, ang paraan ng pagtanggap ni Vargas sa mga dokumento ay hindi nagpapahiwatig ng isang normal na pagsusuri. Ang ekspresyon nito ay hindi nagbago, matigas at mapanuri pa rin. Tila napagdesisyunan na niyang may kasalanan si Carmela bago pa man niya tingnan ang mga papeles. Tahimik na nakatayo si Carmela, naghihintay habang hindi alam kung saan patungo ang sitwasyon. Habang binubuklat ni Vargas ang mga dokumento, isa-isa, nagpakita siya ng hindi magandang asal na nagsimulang magdulot ng kaba kay Carmela. Sa kabila nito, nanatili siyang tahimik. Iniisip pa rin niyang matatapos din ang lahat tulad ng isang ordinaryong checkpoint. Hindi niya inasahan na ang maikling pagtatagpong iyon ay simula lamang pala ng isang mas malang bangungot. Binuklat ni Dalawa Vargas ang lisensya at rehistro na ibinigay ni Carmela, habang dahan-dahang umiiling na para bang may nababasa siyang isang malaking problema. Ngunit ang totoo, walang anumang kakulangan sa mga dokumento. Pilit niyang pinalaki ang kanyang mga mata, nagkukunwaring may natuklasang isang malubhang paglabag. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng isang rutinang inspeksyon, kundi malinaw na naghahanap lamang siya ng butas upang idiin si Carmela. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa mga papel ay hindi angkop sa isang propesyonal na alagad ng batas, sa halip, ito'y kilos ng isang taong may masamang intensyon. Si Carmela, na nakatayo sa kanyang harapan, ay nagsimulang mapansin ang pagbabago sa kilos ni Vargas. Ang kanyang mga galaw, ang paraan ng paghawak sa mga dokumento, at ang kanyang malalim na paghinga ay tila pilit na ginagawa upang magbigay ng impresyon ng isang seryosong sitwasyon na walang batayan. Nang isara ni Vargas ang mga papeles, agad siyang tumingin kay Carmela na may mapanghusgang tingin.
Walang anumang pag-aalinlangan, nagbitiw siya ng isang tanong na lalong nagpatindi sa tensyon. Alam mo ba kung ano ang kasalanan mo? Sabi niya sa tonong sinadyang bigatan. Agad na natigilan si Carmela at tumingin kay Vargas nang hindi maintindihan ang kanyang ibig sabihin. Wala siyang naramdamang anumang paglabag mula nang umalis siya sa palengke. Sa mahina at maingat na boses, sumagot siya, "Wala po akong alam na kasalanan, sir." Ngunit, ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Vargas ay nagpapahiwatig na naghahanda na ito ng isang akusasyong walang katuturan. Nagsimulang mapagtanto ni Carmela na ang sitwasyong ito ay hindi patungo sa isang normal na inspeksyon. Ngunit umaasa pa rin siyang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan na malulutas sa pamamagitan ng paliwanag. Nagsimulang banggitin ni Vargas ang sunod-sunod na mga paglabag na, ayon sa kanya, ay ginawa ni Carmela, kahit na lahat ng ito ay taliwas sa katotohanan. "Nag-beat the red light ka kanina, di ba?" Sabi niya ng diretsahan, na para bang personal niyang nasaksihan ang pangyayari. Ngunit sigurado si Carmela na hindi siya lumabag sa anumang batas trapiko. Bago pa man makasagot si Carmela, nagpatuloy si Vargas. "Maingay ang tambutso ng motor mo. Ang akusasyong iyon ay lubos na walang basehan dahil ang motor ni Carmela ay stock pa at walang anumang modifikasyon." At hindi pa doon natapos si Vargas. "Delikado yang bayong mo, nakakasagabal sa paningin ng ibang motorista." Ang mga dahilan na masyadong gawa-gawa ay lalong nagpalito kay Carmela. Natulala siya, sinusubukang unawain kung bakit ang mga ganitong akusasyon ay lumalabas sa bibig ng isang pulis na dapat ay nakakaunawa ng tama sa mga regulasyon. Sa tinig na nagsisimula ng manginig, ngunit pilit pa ring pinapanatiling magalang, sinubukan ni Carmela na sagutin ang mga paratang. "Sir, dahan-dahan po ang takbo ko kanina. At standard po ang tambutso ko," sabi niya habang nakatingin kay Vargas na may pag-aalinlangan. Hindi siya nangahas na sumagot ng pabalang dahil alam niyang dehado siya laban sa isang unipormadong opisyal. Umaasa lamang siyang sa pamamagitan ng marahang pagpapaliwanag, maiintindihan siya ni Vargas at hahayaan na siyang umalis. Subalit, sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Vargas, walang pakialam at walang intensyong makinig, nagsimulang makaramdam si Carmela ng mas matinding kaba. Hindi pa niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit napagtanto niyang ang mga akusasyong ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking problema. Pagkatapos ng ilang minutong pagkukunwaring sinusuri ang mga dokumento nang walang anumang makitang mali, marahas na isinara ni Vargas ang mga papeles at lumapit kay Carmela. Sinadya niyang idikit ang kanilang distansya, na para bang nais niyang maramdaman ni Carmela ang pressure. Ang kanyang mukha ay lalong naging mabagsik, ang kanyang panga ay tumigas, at ang kanyang tingin ay hindi na lamang mapanuri, kundi malinaw na nagpapakita na mayroon na siyang inihandang susunod na hakbang. Si Carmela, na kanina'y umaasa pa ring matatapos ang lahat sa isang simpleng paliwanag, ay nagsimulang kabahan ng husto. Nakita niya ang paraan ng paghawak ni Vargas sa mga dokumento, mahigpit, walang pasensya, at sinadyang ipakitang para siyang isang taong magbibigay ng isang desisyong hindi na mababali. Ang sitwasyong iyon ang nagtulak kay Carmela na makaramdam ng matinding pagkabalisa dahil naramdaman niyang may mas malala pang mangyayari kaysa sa isang ordinaryong inspeksyon. Walang anumang pag-aantala, direktang sinabi ni Vargas ang kanyang hiling sa tono ng isang utos, hindi isang alo. "Kung gusto mong ayusin to ngayon, magbayad ka ng 20,000, sabi niya habang nakatitig ng diretsyo sa mukha ni Carmela. Walang anumang pagtatangkang itago ang kanyang intensyon. Walang formal na tono tulad ng isang pulis na gumaganap sa kanyang tungkulin. Isang purong pananakot na binalot sa mga regulasyong kanyang pinipilipit ayon sa kanyang kagustuhan. Nang marinig ang napakalaking halaga, natigilan si Carmela. Hindi niya agad nagawang sumagot dahil ang mga salitang iyon ay lubos na hindi kapanipaniwala. Pagkaraan lamang ng ilang segundo ay nagawa niyang magsalita, kahit na pautal-utal ang kanyang boses. 20. 20,000 po. Sir, wala po. Wala po akong ganoong kalaking pera, sabi niya habang hirap na lumunok. Malinaw ang sindak sa kanyang mukha, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi nagpakita si Vargas ng anumang simpatsya. Sa halip, pinaningkitan niya ng mata si Carmela, na may tinging lalong nagpapatakot sa sitwasyon. Ang kanyang boses ay bumaba ng isang antas, mas mahina, ngunit mas lalong mapan-intimidasyon. "Kung hindi ka magbabayad, sumama ka sa presinto."
Naintindihan mo? Ang diin sa salitang naintindihan ay nagpapakitang hindi ito isang negosasyon, kundi isang ultimatum. Naramdaman ni Carmela na naninikip ang kanyang dibdib. Alam niyang wala siyang ganoong pera. Kahit kalahati nito ay wala. Isa lamang siyang dalaga na pauwi mula sa pamamalengke gamit ang natitirang pera mula sa kanyang buwanang allowance. Walang anumang lohikal na dahilan kung bakit kailangan niyang magbayad ng ganoon kalaki para sa mga paglabag na hindi naman niya ginawa. Tumingin si Carmela sa paligid, umaasang may tutulong sa kanya. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Ang mga tao ay nanonood lamang mula sa malayo. May ilan pang ang nagkunwaring hindi nakatingin. Sa mahinang boses, sinubukan niyang magpaliwanag muli. Sir, wala po talaga akong ganoong pera. Pauwi na po sana ako. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, malakas na bumuntong hininga si Vargas at umiling na para bang kaharap niya ang isang taong nakakainis. Ang reaksyon ni Vargas ay lalong nagpatindi sa takot ni Carmela dahil napagtanto niyang hindi naghahanap ng solusyon ang pulis na ito, kundi naghahanap ng pagkakataon para idiin at kontrolin ang sitwasyon ayon sa kanyang kagustuhan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Carmela na kaharap niya ang isang taong walang pakialam sa tama o mali. Tanging kapangyarihan lamang ang mahalaga sa kanya. Sinikap ni Carmela na manatiling kalmado kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pinilit niyang pigilan ang takot na unti-unti nang bumabalot sa kanya. Sa nanginginig na boses at hindi matatag na paghinga, muli niyang sinubukang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Vargas. Pero sir, wala po talaga akong pera. Galing lang po ako sa palengke, sabi niya habang nakatingin kay Vargas na puno ng takot. Umaasa siyang sa pagsasabi nito ng tapat, kahit paano ay makikinig si Vargas o muling isasaalang-alang ang kanyang hinihingi. Ngunit mula sa ekspresyon ng mukha ni Vargas, napagtanto ni Carmela na ang kanyang mga salita ay hindi sapat upang pagaanin ang sitwasyon. Hindi mukhang interesado si Vargas na makinig sa anumang paliwanag, at ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig na naghihintay na lamang siya ng sandali upang ilabas ang kanyang inis. Ang reaksyon ni Vargas ay dumating ng mabilis at marahas. Walang binigay na puwang para kay Carmela na umatras o protektahan ang sarili, agad niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ng dalaga. Ang kanyang hila ay napakalakas kaya't napasubsob si Carmela. Agad na naramdaman ang sakit sa kanyang braso na nagpadangis sa kanya. Ilang mga naglalakad ang napalingon, ngunit walang sinumang nangahas lumapit nang makita ang uniforme ni Vargas. Si Carmela, na sinusubukan pang panatilihin ang kanyang balanse, ay napahawak na lamang sa braso niyang hinihila, sinusubukang pigilan ang sarili na matumba. Ang paghila ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang tunay na banta na lalong lalala ang sitwasyon. Sa galit na tingin na hindi na maitago, inilapit ni Vargas ang kanyang mukha kay Carmela at nagsalita ng malakas, "Matapang ka, ha? Sige, tuturuan kita ng leksyon." Ang kanyang tono ay matalas, tulad ng isang taong nararamdamang nalabag ang kanyang otoridad. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Carmela na sumagot, lalo na ang ipagtanggol ang sarili. Ang pangungusap na iyon ay parang isang deklarasyon na nawalan na siya ng pasensya, at handa nang gumawa ng isang bagay na mas malala. Mas lalong natakot si Carmela dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Vargas sa "tuturuan kita ng leksyon." Ngunit mula sa kanyang lalong nanlalamig na ekspresyon, nahulaan niyang hindi ito patungo sa anumang mabuti. Sinubukan ni Carmela na bawiin ang kanyang braso, sinusubukang makawala sa pagkakahawak ni Vargas. Ngunit hindi magkatumbas ang kanilang lakas. Lalo pang hinigpitan ni Vargas ang kanyang pagkakahawak na nagpaungol kay Carmela sa sakit. Lumingon siya sa paligid, umaasang may isang taong maglalakas loob na magsalita o lumapit. Ngunit ang mga tao ay nanatiling tahimik. Nakatingin lamang mula sa malayo na may tensyon sa kanilang mga mukha. Walang sumusugod, walang sumasaway. Ang sitwasyong iyon ay nagparamdam kay Carmela na siya'y nag-iisa, kaharap ang isang taong mas malakas at walang anumang mabuting intensyon. Nang simulang kalagkarin siya ni Vargas, alam ni Carmela na anuman ang susunod na mangyayari ay wala na sa kanyang kontrol, at ang takot na iyon ay lalong lumalim kasabay ng bawat marahas at galit na hakbang ni Vargas. Marahas na kinalagkad ni Vargas si Carmela, patungo sa gilid ng daan, na para bang humihila ng isang bagay na walang pakiramdam.
Ilang hakbang siyang nakaladkad, dahilan upang halos malaglag ang kanyang bayong at magkalat ang laman nito. Ang tunog ng pagkaskas ng tsinelas ni Carmela sa aspalto ay malinaw na maririnig, isang patunay kung gaano kalakas ang paghila sa kanya. Ilang residente na hindi kalayuan ang napahinto, nagulat nang makita ang isang dalaga na kinakaladkad ng isang unipormadong pulis. Iba-iba ang kanilang reaksyon. Mayroong nakatitig lamang, may nagbubulungan, at mayroon ding palihim na naglalabas ng kanilang mga cellphone. Ang sitwasyon ay lalong naging nakakakilabot nang huminto si Vargas sa harap ng isang malaking post ng Meralco, na para bang alam na niya mula pa sa simula kung ano mismo ang kanyang gagawin. Isang lalaking residente ang sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Sa mabagal na hakbang at maingat na tono, sinubukan niyang pigilan ang ginagawa ni Vargas. "Sir, dahan-dahan lang po," sabi niya habang nakatingin sa mukha ni Carmela na puno ng takot. Ngunit, ang kanyang tapang ay agad na winasak ng galit ni Vargas. Mabilis itong lumingon at tinitigan ang lalaki ng matalim. "Huwag kang makialam. Trabaho ko to," sigaw niya ng malakas. Ang sigaw na iyon ay sapat na para umatras ang lalaki, isang senyales na ayaw na niyang masangkot pa. Ang iba pang mga residente na kanina inag-aalinlangan ay tuluyan ng nanahimik. Napagtanto nilang ang paglaban sa isang galit na pulis ay magdudulot lamang ng problema para sa kanila. Si Carmela, na nakalagkad hanggang sa harap ng poste, ay hindi na napigilan ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng tuloy-tuloy, ang kanyang boses ay basag, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Vargas, hindi para lumaban, kundi para magmakaawa na tumigil na ito. "Parang awa niyo na po, sir, huwag po ganito. Wala po akong kasalanan," sabi niya habang humihikbi. Ngunit ang kanyang pakiusap ay walang anumang epekto kay Vargas. Marahas niyang binitawan ang pagkakahawak kay Carmela, kaya't halos matumba ang dalaga. Sinubukan ni Carmela na tumayo ng tuwid, ngunit ang matinding takot ay nagpahirap sa kanya na kontrolin ang paghinga at pag-iisip. Hindi niya maintindihan kung bakit umabot sa ganito kalala ang sitwasyon, dahil lamang sa pagtanggi niyang magbigay ng perang hindi naman niya pag-aari. Muling lumapit si Vargas, ngayon ay may mas agresibong kilos. Itinuro niya ang poste ng Meralco sa tabi ni Carmela, na parang nag-uutos sa isang bilanggo. Ang kanyang mukha ay hindi na lamang galit, mayroong isang hindi pangkaraniwang kasiyahan, habang nakikita niyang lalong natatakot si Carmela. Ang mga taong nakakita sa pangyayari ay gustong tumulong, ngunit ang naunang banta ni Vargas ay pumigil sa kanila na lumapit. Ang kapaligiran ay naging tensyonado at walang sinumang sumubok na pigilan siya. Samantala, lalong nagpanik si Carmela. Ang kanyang katawan ay nanghina at ang kanyang isipan ay gulong-gulo dahil sa inhustisyang kanyang nararanasan. Tanging pag-asa na lamang niya na may isang taong darating at pipigil sa lahat ng ito bago pa lalong lumala ang sitwasyon. Lumingon si Vargas sa dalawa pang pulis na nakatayo hindi kalayuan. Sa malakas at walang pag-aalinlangang tono ng pag-uutos, tinawag niya ang dalawa. Mabilis at malinaw ang kanyang utos. "Itali niyo yan dyan para magtanda," sigaw niya habang itinuturo si Carmela, na takot at nanginginig na nakatayo sa tabi ng poste. Ang dalawang pulis ay agad na lumapit nang hindi man lang kinuwestiyon ang utos, isang patunay na sanay na silang sumunod sa mga instruksyon ni Vargas, tama man o mali. Ang kanilang presensya ay lalong nagpabigat sa sitwasyon. Umatras si Carmela ng ilang hakbang hanggang sa ang kanyang likod ay sumandal sa poste, ngunit wala na siyang matatakbuhan. Ang mga taong nakakita sa pangyayari ay biglang natigilan sa gulat. May ilan na napahawak sa kanilang bibig, habang ang iba ay nagtinginan na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkagulat, walang sinumang naglakas loob na lumapit o pigilan ang ginagawa. Ang takot sa uniforme at sa naunang banta ni Vargas ang nagtulak sa lahat na manood na lamang mula sa malayo, umaasang matatapos agad ang pangyayari nang walang sinumang masasaktan. Ilang tao ang nagsimula ng mag-video ng palihim, ngunit walang sinumang naglakas loob na magsalita. Ang kalsadang kanina ay ordinaryo lang ay naging isang lugar na puno ng tensyon dahil sa ginagawa ng tatlong opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang dalawang pulis na tinawag ni Vargas ay agad na hinawakan si Carmela. Isa sa kanila ay mahigpit na humawak sa kanyang mga braso, habang ang isa naman ay biglang dinakma ang kanyang mga paa.
Nagpumigla si Carmela, ngunit ang kanyang lakas ay walang panama sa malalaking katawan ng mga pulis. "Huwag po! Tulong! Huwag po!" sigaw ni Carmela sa gitna ng kanyang pag-iyak, ngunit ang kanyang boses ay hindi nagpatigil sa sinuman sa kanila. Itinaas ng dalawang pulis ang kanyang mga paa patungo sa isang bakal na nakausli sa poste ng Meralco. Ang kilos na iyon ay nagpaangat sa katawan ni Carmela, na lalong nagpawalang daya sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil na rin sa kahihiyang nagsisimula ng bumalot sa kanyang isipan. Walang pakialam sa mga pakiusap ni Carmela, sinimulan nilang itali ang kanyang mga paa gamit ang isang lubid na inihanda na ni Vargas. Ang lubid ay mahigpit na ipinulupot, na halos magpatumba kay Carmela bago siya pilit na hinawakan ng isa pang pulis. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang mga paa ay nakabitin na, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumaliktad, na nagpalugay sa kanyang buhok pababa at nagpatapat sa kanyang mukha sa sementadong kalsada. Ang posisyong iyon ay lubhang hindi makatao, ngunit walang sinuman sa kanila ang nagpakita ng anumang awa. Nang mahigpit na hilahin ang huling tali, tuluyan nang nakabitin si Carmela. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang umuugoy. Ang kanyang pag-iyak ay lalo pang lumakas, at sa kanyang paligid, ang mga tao ay nakatayo lamang na tulala, pinapanood ang isang dalaga na pinapahirapan ng ganoon kalupit ng mga taong dapat sana inagpoprotekta sa kanya. Ang katawan ni Carmela ngayon ay tuluyang nakabitin ng patiwari. Ang kanyang dalawang paa ay mahigpit na nakatali sa bakal ng poste. Ang kanyang palda ay lumaylay nang hindi niya makontrol, na lalong nagpalalim sa kanyang kahihiyan. Ang kanyang mahabang buhok ay bumagsak pababa, halos sumayad na sa aspalto, na nagpahirap sa kanyang paghinga na kanina pa hinihingal dahil sa baliktad na posisyon. Nang tuluyan ng makabitin ang kanyang katawan, hindi na napigilan ni Carmela ang pag-iyak. Ang tunog ng kanyang mga hikbi ay malinaw na maririnig sa gitna ng dumaraming tao. Ang kanyang paghinga ay mabilis, hindi regular, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto sa takot. Ang buong sitwasyon ay nagparamdam sa kanya na siya ay nakakulong at walang magawa upang ipagtanggol ang sarili. Sa garalgal at puno ng panik na boses, sinubukan ni Carmela na humingi ng tulong sa sinumang nasa paligid. "Tulong! May tumulong po sa akin," sigaw niya habang sinusubukang igalaw ang kanyang mga kamay. Kahit na halos hindi niya magamit ang mga kamay para suportahan ang sarili, ang kanyang mga sigaw ay hindi nakakuha ng tugon. Ang mga taong nanonood ay nakatayo lamang na parang mga estatwa, may ilan na yumuko, may ilan na tumalikod, at mayroon ding abala sa pagvideo. Walang sinumang sumugod para tumulong dahil sa takot kay Vargas at sa dalawa pang pulis na nakabantay, tinitiyak na walang sinumang makikialam. Sa gitna ng pagdurusa ni Carmela, lalo pang nagpakita ng kalupitan si Vargas. Tinitigan niya si Carmela na nakabitin ng may kasiyahang tingin na parang isang taong nakaramdam na kumpleto na ang kanyang tagumpay. Isang tawa ang lumabas sa kanyang bibig, malinaw at tumatago sa pandinig ng lahat ng nakasaksi. "Ayan, umiiyak ka na. Kanina ang tapang-tapang mong tumanggi," sabi niya habang nakapamiwang, ipinapakitang ang kanyang ginagawa ay hindi para ipatupad ang batas, kundi para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpairita sa ilan, at ang ilang residente ay napabuntong hininga na lamang sa pagkadismaya sa hindi makataong pag-ugali. Samantala, ilang mga tao sa karamihan ang nagsimulang palihim na maglabas ng kanilang mga cellphone. May nagvideo mula sa malayo, may nagkunwaring nagbubukas ng cellphone para itago ang kanilang ginagawa, at mayroon ding sinadyang itutok ito kay Carmela at sa mga pulis. Alam nilang mapanganib ang kanilang ginagawa, ngunit alam din nilang ang tanging paraan para malaman ng publiko ang pangyayaring ito ay ang pagkakaroon ng ebidensya. Sa kabila nito, walang sinuman sa kanila ang nangahas na magsalita ng malakas o lumapit. Lahat ay nagpigil, nanonood lamang sa isang pangyayaring hindi dapat mangyari sa isang walang kalaban-laban na dalaga. Ang paligid ay lalong tumahimik, ngunit lalong naging nakakakilabot dahil alam ng lahat na ang nangyayari ay lumampas na sa hangganan ng katwiran, ngunit si Vargas ay hindi pa nagpapakita ng anumang senyales na titigil. Lumapit si Vargas sa katawan ni Carmela na nakabitin ng patiwari. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit puno ng pressure. Ang mukha ni Carmela, na namumula dahil sa pagbaba ng dugo sa kanyang ulo, ay lalong namutla dahil sa takot at kahihiyan. Mula sa ganoong kalapit na distansya,
Kitang-kita ni Carmela ang ekspresyon ni Vargas, isang matalim na tingin na walang bahid ng anumang awa. Tumayo si Vargas mismo sa harap ng kanyang mukha, na lalong nagparamdam kay Carmela na siya'y nasusukol at walang puwang para huminga. Ang kanyang baliktad na posisyon ay nagpapanlabo sa kanyang paningin, ngunit pilit pa rin siyang nagtitiis dahil hindi niya alam kung ano pa ang maaaring gawin ng lalaking ito. Ang mga taong nasa ilang metro ang layo ay nanonood na may halatang tensyon, ngunit walang sinumang nangahas na sumingit. Sa malakas na boses na sinadyang marinig ng lahat, muling iginiit ni Vargas ang kanyang hiling. 20,000, bayaran mo ngayon. Kung hindi, dyan ka lang hanggang magsawa ka, sabi niya habang itinuturo ang mukha ni Carmela na halos sumayad na sa sahig. Ang kanyang tono ay hindi na parang isang opisyal na nag-uutos sa isang lumabag sa batas, kundi isang banta mula sa isang taong nagagalak sa hindi patas na sitwasyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatinginan sa ilang residente na may ekspresyon ng pagkasuklam. Malinaw na hindi lamang inaabuso ni Vargas ang kanyang otoridad, kundi sinasadya rin niyang ipahiya si Carmela sa harap ng publiko. Walang anumang legal na batayan na maaaring magbigay katwiran sa kanyang ginawa, ngunit patuloy niya itong ginawa ng walang pag-aalinlangan. Ang mga luha ni Carmela ay lalo pang bumuhos. Ang kanyang nakabiting katawan ay nagpahirap sa kanya na kontrolin ang paghinga, at ang kahihiyang nararamdaman niya ay nahaluan na ng matinding takot. Sa pautal-utal na boses, sinubukan niyang sumagot kahit na hindi komportable ang kanyang posisyon. Wala po talaga akong pera, sir, sabi niya habang mahinang umiiling. Ang kanyang mga salita ay wala ng lakas dahil hindi na niya makontrol ang kanyang tono. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin, kundi ang katotohanan, dahil wala naman talaga siyang perang maibibigay. Ngunit ang katapatang iyon ay lalo pang nagpainis kay Vargas, na tila hindi gusto ang sagot na hindi naaayon sa kanyang kagustuhan. Sinubukan ni Carmela na bahagyang iangat ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha na mainit at basa na ng luha, ngunit ang kanyang posisyon ay nagawang walang silbi ang kilos na iyon. Umaasa na lamang siyang may isang taong maglalakas loob na sumugod o kahit man lang ay pigilan si Vargas. Ngunit nang sumulyap siya sa karamihan, mga mukha lamang na puno ng takot ang kanyang nakita. Alam ng lahat na may mali sa pangyayaring iyon, ngunit walang sinumang sapat ang tapang para magsalita. Ang mga daing ni Carmela ay malinaw na naririnig, ngunit walang tugon maliban sa mga tulalang tingin mula sa mga residente at ang malamig at mapanuring tingin mula kay Vargas. Ang sitwasyon ay tila pansamantalang huminto, tahimik, mainit, at puno ng kawalan ng pag-asa, habang si Vargas ay nakatayo sa harap ng biktimang siya mismo ang gumawa, nang walang anumang senyales na tatapusin na ang kanyang ginagawa. Ang dami ng tao sa paligid ng pinangyarihan ay lalo pang dumami. Ilang mga residente na kararating lamang ay napahinto dahil sa hindi pangkaraniwang sitwasyon. Isang dalaga na nakabitin ng patiwarik sa isang post ng Meralco, habang binabantayan ng 2 pulis at isang malaking pulis na nakatayo na parang hari ng kalsada. Ang bulungan ay nagsimulang marinig sa pagitan ng mga tao, ngunit lahat ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. May naglabas ng cellphone para mag-video. Mayroon namang nakatitig lamang na bahagyang nakabukas ang bibig dahil hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Kahit na lalong dumadami ang tao, walang sinumang sumubok na lumapit. Alam nilang walang legal na basehan ang ginagawa ni Vargas, ngunit ang takot sa uniforme ay patuloy na pumipigil sa kanila. Nang makitang dumarami ang mga tao, lalo pang naging agresibo si Vargas. Sumigaw siya ng malakas habang itinuturo ang karamihan, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sinong lalapit, huhulihin ko, sigaw niya habang tinitingnan isa-isa ang mga taong mukhang masyadong malapit. Ang bantang iyon ay nagpaatras sa lahat na parang isang alon na sabay-sabay na kumilos paurong. Walang sinumang nangahas na tumingin ng diretsyo kay Vargas at walang sinumang nangahas na questionin ang kalupitang nagaganap. Ang takot na baka sila ay hulihin o tratuhin tulad ni Carmela ay nagpatahimik sa kanila kahit na malinaw na galit ang ilan at ayaw makita si Carmela na ginaganito. Kahit na napalayo sila ng banta ni Vargas, ang ekspresyon ng mga residente ay nagpapakita ng kanilang hindi pagsang-ayon. Marami sa kanila ang yumuko, sinusubukang itago ang kanilang mukha dahil ayaw nilang magmukhang masyadong pakialamero. Ngunit sa tuwing bumabalik ang kanilang mga mata kay Carmela na nakabitin, malinaw ang awa sa kanilang mga mukha. Naunawaan nilang walang kasalanan ang dalaga.
Ang kanyang posisyon, ang nanginginig niyang katawan, at ang kanyang humihinang boses ay nagpaluha sa ilan o nagpabuntong hininga. Ang bigat sa dibdib dahil sa hindi makatulong ay lalong nagpatindi sa tensyon sa pagitan nila. Sa gitna ng karamihan, isang may edad na babae ang hindi na nakapagpigil at nagsalita ng mahina ngunit malinaw. Diyos ko po! Ang sama naman nila, sabi niya habang nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya nangahas lumapit, ngunit ang kanyang boses ay sapat na upang ipakita na ang ginagawa ni Vargas ay lumampas na sa lahat ng hangganan. Ngunit sa kabila ng mga komentong tulad nito, walang sinumang nangahas na sumugod para pigilan si Vargas. Ang lahat ay nakatingin lamang na may pinaghalong takot at galit, umaasang magbabago ang sitwasyon o may darating para iligtas si Carmela. Ngunit sa sandaling iyon, si Vargas ay nanatiling nakatayo ng mayabang na parang walang sinumang makakapigil sa kanya, at ang teror na kanyang nilikha ay lalo pang lumaki sa gitna ng karamihan na tanging magagawa ay manahimik. Isang malakas na busina ang biglang umalingaw mula sa kabilang kalsada, na bumasag sa tensyon na bumabalot sa karamihan. Lahat ng tao ay sabay-sabay na napalingon dahil ang tunog ay hindi pangkaraniwan, malakas, mahaba at puno ng pagmamadali. Isang itim na isgu ang humarurot at biglang huminto ilang metro lamang mula sa post kung saan nakabitin si Carmela. Ang apat na gulong nito ay umiskit ng malakas sa semento na nagpaatras sa mga taong malapit dito. Mabilis na bumukas ang pinto ng driver at isang lalaking nakasuot ng unipormeng militar ang bumaba ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng pigil na galit. Nang tuluyang makita ang lalaki, agad na nagbulungan ang mga tao. Mula pa lamang sa kanyang uniporme, malinaw na hindi siya ordinaryong sundalo. Mataas ang kanyang ranggo. Ang kanyang combat boots ay malinis at matatag, habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding disiplina. Major yan, ang taas ng ranggo, bulong ng isang residente na maihalong pagkamangha. Ilan pa ang tumango na pagtantong ang pagdating ng taong ito ay hindi maliit na bagay. Tinitigan nila siya ng malaki ang mga mata, dahil bibihira silang makakita ng isang mataas na opisyal ng DIHI sa isang pampublikong lugar sa ganitong sitwasyon, lalo na kung papalapit sa isang tensyonadong eksena sa pagitan ng mga residente at ng pulisya. Ang lalaki, si Major Javier Reyes, ay naglakad ng hindi pinapansin ang mga tao. Ang kanyang tingin ay direktang nakatuon sa nakabiting katawan sa poste. Nang makita niya ang namumula at basang mukha ni Carmela, dahil sa luha, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata na kanina ay nakapokus lamang ay naging matalim, malamig, at puno ng galit na hindi na maitago. Ang kanyang paghinga ay bumilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa nakita niyang isang bagay na hindi niya kailanman inakala, ang sarili niyang kapatid, ipinapahiya sa gitna ng kalsada na parang isang kriminal. Ang mga taong nakaharang sa kanyang daan ay kusang tumabi, naramdaman ang bigat ng aurang dala niya mula pa lamang sa kanyang tingin. Huminto si Javier mismo sa harap ni Carmela. Ang kanyang katawan ay nanigas, pinipigilan ang emosyong halos sumabog na. Ang kanyang boses ay lumabas na mababa, ngunit umalinggaw sa buong lugar. Carmela, tawag niya sa tonong maihalong gulat at matinding galit. Si Carmela, na nakabitin pa rin, ay bahagyang iminulat ang kanyang mga mata. At nang makita niya ang mukha ng kanyang kuya, lalo pang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang mga taong nakasaksi sa sandaling iyon ay agad na naunawaan na ang relasyon sa pagitan nila ay hindi isang pagkakataon lamang. Ang presensya ng isang binatang major na halatang nasaktan sa kalagayan ng biktima ay biglang nagpabago sa buong sitwasyon. Si Vargas, na kanina ay mayabang na nakatayo, ay biglang nagpakita ng kaba kahit na sinusubukan pa niyang panatilihin ang kanyang otoridad. Ngunit mula pa lamang sa tingin ni Javier, alam ng lahat na ang balanse ng kapangyarihan ay nagbago na at isang malaking unos ang paparating. Nilagpasan ni Javier ang karamihan nang hindi binabagalan ang kanyang mga hakbang. Bawat taong nasa kanyang daraanan ay otomatikong tumatabi, hindi nangangahas na salubungin ang kanyang mukha na ngayon ay madilim at puno ng banta. Ang aurang dala niya ay iba na. Ang kanyang tingin ay matalim, ang kanyang panga ay nanigas, at ang kanyang katawan ay tila nagpipigil ng isang pagsabog na handa ng kumawala anumang oras. Bawat hakbang niya ay malinaw na naririnig sa gitna ng tahimik na karamihan na lalong nagpatindi sa tensyon. Ang mga taong kanina inanonood lamang ay nakatuon na ngayon sa lalaking nakaunipormeng militar.
Naramdaman nilang anuman ang susunod na mangyayari, magbabago ng husto ang sitwasyon. Nang makalapit si Javier, tinitigan niya si Vargas ng isang tingin na nagpabigat sa hangin. Walang hinihintay na paliwanag, agad na nagsalita si Javier. "Sino ang gumawa nito?" sabi niya sa mababang tono, ngunit malakas ang dating. Hindi na niya kailangang lakasan ang kanyang boses. Ang kanyang determinasyon at galit ay sapat na para manginig ang ilan sa mga tao. Ngunit sa kabila ng bigat ng sitwasyon, sinubukan pa rin ni Vargas na panindigan ang kanyang pag-ugali. Nag-cross siya ng braso, bahagyang itinaas ang kanyang baba, at tinitigan si Javier na para bang hindi siya natatakot sa sinumang nasa kanyang harapan. Sa isang aroganteng kilos na wala sa lugar, sumagot si Vargas ng walang pag-aalinlangan. "Ako," sabi niya sabay turo sa sarili. "Nanlaban sa pulis yan." "Sino ka ba?" Mataas pa rin ang kanyang tono, sinusubukang ipakita na siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. Hindi niya nakilala kung sino si Javier. At iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa kanilang paligid, nagsimulang magbulungan ang mga tao, na pagtantong hindi alam ni Vargas kung sino ang kanyang kinakausap. Ang pag-uugali ni Vargas na kanina ay napakatapang ay nagmukha na ngayong kayabangan ng isang taong bulag sa panganib na nasa kanyang harapan. Lumapit pa si Javier hanggang sa ilang pulgada na lamang ang kanilang pagitan. Ang kanyang tingin ay hindi nagbago, matalim at nananakot pa rin. Ang kanyang paghinga ay bumibilis, pinipigilan ang sarili na kumilos bago sabihin ang isang mahalagang pangungusap. Sa parehong mababang boses, ngunit mas nakakayanig, sumagot siya. "Ako. Kuya niya." Ang mga salitang iyon ay nagpatakip ng bibig sa ilang residente sa gulat, habang ang iba naman ay lalong umatras, na pagtantong kinalaban ni Vargas ang taong hindi niya dapat ginanito. Ang mukha ni Vargas ay nagsimulang magpakita ng pag-aalinlangan, ngunit hindi pa niya lubos na naunawaan na ang mga salitang tikuya niya ay ang huling babala bago tumama sa kanya ang isang malaking bagyo. Walang pag-aantala, walang bilang at walang karagdagang salita. Nang lumabas sa bibig ni Javier ang mga salitang tikuyan niya, ang sitwasyon ay biglang nagbago na parang isang switch na pinatay. Sa loob lamang ng isang segundo, mabilis na kumilos ang katawan ni Javier nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang kanyang kanang kamao ay dumiretso sa mukha ni Vargas na may buong lakas, walang binigay na pagkakataon para umiwas. Blag! Ang tunog ng suntok ay umalinggaw ng malakas na nagpaatras sa ilang residente sa gulat. Tumilapon si Vargas ng ilang metro. Umikot ang kanyang katawan sa ere bago bumagsak sa police motorcycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang pagtama ay sapat na malakas para tumunog ang alarma ng motor na lalong nagdagdag sa gulo ng sitwasyon. Ang mga taong kanina ay nagpipigil lamang ng galit ay sa wakas ay naglabas ng kanilang reaksyon. Ilan ang sumigaw ng malakas, inilalabas ang inis na kanilang kinimkim mula pa noong una. Isang residente ang hindi na napigilan ang sarili. "Sige, banatan mo, sir," sigaw niya sabay taas ng kamao, na nag-udyok sa iba na sumigaw din. Ang kapaligiran kanina ay puno ng takot ay naging pinaghalong tensyon at ginhawa. Ang mga residente ay hindi na lamang mga pasibong manonood, sila na ngayon ang sumusuporta sa ginawa ni Javier na malinaw na nagtatanggol sa biktima. Sa gitna ng karamihan, ilan ang napahawak sa bibig, hindi makapaniwala na may isang taong sa wakas ay lumaban sa kalupitan ni Vargas. Ang dalawang pulis na kasama ni Vargas, na tumulong sa pagtali kay Carmela, ay agad na nagpanik. Walang pag-iisip, sumugod sila kay Javier para pigilan siya. Ngunit, malinaw na hindi nila alam ang kakayahan ng taong kanilang kinakaharap. Nang sabay silang sumugod, kumilos si Javier na parang isang hindi mapipigilang bagyo. Isang mabilis na suntok ang tumama sa tiyan ng isang pulis na nagpatumba dito habang nawawalan ng hininga. Sinubukan namang sumipa ng pangalawang pulis, ngunit sinalo ni Javier ang kanyang paa at ipinilipit ito gamit ang isang sanay na teknike na nagpatilapon sa pulis sa semento. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dalawang pulis ay nakahandusay na, walang magawa at umuungol sa sakit. Tumayo si Javier ng tuwid, mabigat ang paghinga, ngunit matatag pa rin, tulad ng isang taong sanay sa mga matitinding sitwasyon. Tinitigan ng mga tao ang eksena na may malalaking mata, hindi inaasahan na ang labanang kanilang nasaksihan ay magiging ganoon kabilis at kalakas.
Lalong lumakas ang mga sigaw ng suporta, habang ang mga kanina ay natatakot ay nagsimula ng magbulungan na karapat-dapat lamang matanggap ni Vargas at ng kanyang mga kasama ang kanilang ginawa. Ang sitwasyon ay tuluyang nagbago, ang kapangyarihan na kanina ihawak ni Vargas at ng kanyang mga tauhan ay nasa kamay na ngayon ni Javier. Matapos tiyakin na hindi na makakagalaw si Vargas at ang kanyang dalawang tauhan, agad na ibinaling ni Javier ang kanyang atensyon kay Carmela na nakabitin pa rin sa poste. Mabigat ang kanyang paghinga, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagpipigil sa nag-uumapaw na emosyon sa pagkakita sa kalagayan ng kanyang kapatid. Mabilis siyang lumapit sa poste. Sinuri ng kanyang mga mata ang lubid na nakatali sa mga paa ni Carmela. Ang buhok ng dalaga na nakalaylay ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, ngunit ang nanginginig niyang katawan at ang tunog ng kanyang mga hikbi ay malinaw na maririnig. Walang sinayang na oras, kinuha ni Javier ang isang maliit na kutsilyo mula sa bulsa ng kanyang uniforme, isang kagamitang lagi niyang dala kapag nasa tungkulin. Gamit ang mga kamay na nanginginig pa rin sa galit, maingat niyang pinutol ang mga tali, isa-isa, tinitiyak na hindi biglang mahuhulog si Carmela. Nang maputol ang huling tali, nagsimulang bumagsak ang katawan ni Carmela patungo sa lupa. Ngunit sa isang iglap, nakahanda na si Javier at sinalo siya gamit ang dalawang kamay bago pa man tumama ang kanyang katawan sa mainit na semento. Ang kilos na iyon ay nagpatahimik sa mga manonood. Ang eksena ng isang major na sumasalo sa kanyang kapatid nang may buong proteksyon ay isang malaking kaibahan sa karahasang naganap kanina. Mahigpit na niyakap ni Javier si Carmela, sinusuportahan ang kanyang likod para hindi ito bumagsak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang katawan ng kapatid hanggang sa pareho silang nakaluhod sa lupa, tinitiyak na nasa mas ligtas na posisyon si Carmela. Carmela, ligtas ka na. Nandito na si Kuya, sabi niya sa mababa, ngunit matatag na boses, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon kahit na ang kanyang dibdib ay puno pa rin ng galit. Si Carmela, nakalalabas lamang mula sa isang nakakapanlumong posisyon, ay lalo pang umiyak ng malakas. Ang kanyang pag-iyak ay hindi lamang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kahihiyan at takot na pinaghalo. Hinawakan niya ang uniforme ni Javier gamit ang nanginginig na mga kamay, tinitiyak na ang yumayakap sa kanya ay totoong ang kanyang kuya. Kuya, natatakot ako. Nahihiya ako, sabi niya sa basag na boses. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Javier. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin dahil sa dugo na unti-unting bumabalik sa normal na sirkulasyon at sa traumang kanyang dinanas. Lahat ng nanonood ay nakikita na ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng isang sugat na mas malalim kaysa sa pisikal. Dahan-dahang tumango si Javier, pinipigilan ang mga luhang halos kumawala. Nanginginig ang kanyang boses nang sagutin niya ang yakap ni Carmela, sinusubukang ibigay ang pakiramdam ng kaligtasan. Sorry, na-late si Kuya, sabi niya ng mahina ngunit puno ng pagsisisi. Sa likod ng kanyang katatagan bilang isang mataas na opisyal, malinaw kung gaano siya nasaktan sa pagkakita sa kanyang kapatid na ginanito. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kontrolin ang sarili para hindi muling sugurin si Vargas na ngayon ay nakahandusay hindi kalayuan sa kanila. Ang mga taong nakasaksi sa sandaling iyon ay tahimik lamang. Ilan sa kanila ay napaluha, na pagtantong ang nangyayari sa kanilang harapan ay hindi lamang isang pagliligtas, kundi isang pangyayaring magmamarka habang buhay sa buhay ni Carmela at Javier. Si Vargas, na kanina ay nakahandusay matapos tamaan ng unang suntok, ay dahan-dahang sinubukang bumangon. Ang kanyang mga kamay ay nakatukod sa lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay puno ng sugat. Hindi pa niya lubos na naunawaan ang sitwasyon, ngunit ang kanyang instinct na mabuhay ay nagtulak sa kanya na tumayo kahit na nanghihina. Ngunit ang maliit na kilos na iyon ay agad na napansin ni Javier, na kanina pa nagpipigil habang yakap si Carmela. Nang makitang sinusubukang bumangon ni Vargas, muling naging matalim ang mga mata ni Javier. Dahan-dahan niyang ipinasa si Carmela sa yakap ng isang babaeng residente na lumapit ng matiyak na ligtas na ang sitwasyon. Nang masigurong hindi na matutumba ang kanyang kapatid, tumayo si Javier ng tuwid, nanigas ang panga, at ang kanyang mga hakbang ay direktang patungo kay Vargas nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasa harap na ni Javier si Vargas na gumagapang pa. Walang binigay na pagkakataon para makatakas o magsalita,
Dinakma ni Javier ang kwelyo ng uniporme ni Vargas at itinaas ito ng mailakas na nagpaangat sa katawan ni Vargas mula sa lupa. "Sino ka para saktan ang isang babaeng walang kalaban-laban?" Sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong lugar. Ang kanyang tono ay puno ng galit na matagal ng kinimkim. At nang binitiwan niya ang tanong na iyon, malinaw na halos maubos na ang kanyang pagpipigil. Isang pangalawang suntok ang tumama sa mukha ni Vargas, na may lakas na nagpanginig sa mga manonood. Muling tumilapon si Vargas, bumagsak, at tumama ng malakas sa semento, umuungol sa sakit. Itinaas ni Vargas ang kanyang kamay at sinubukang magsalita sa gitna ng hirap na paghinga. "Aaray. Tama na po," pakiusap niya sa mahinang boses, mas dahil sa takot kaysa sa pagsisisi. Ngunit ang kanyang pakiusap ay walang nagbago. Walang sinuman sa mga manonood ang naawa sa kanya. Nakita nila kung paano niya ipahiya si Carmela ng walang dahilan. Walang sinumang pumigil kay Javier o nakiusap na tumigil na siya. Hindi dahil sinusuportahan nila ang karahasan, kundi dahil naunawaan ng lahat doon na ang ginawa ni Vargas ay lumampas na sa hangganan ng pagiging tao. Alam nilang karapat-dapat matanggap ng lalaking iyon ang resulta ng kanyang mga ginawa. Ang pangalawang galit ni Javier ay hindi na lamang emosyon, ito ay pagsabog ng sakit na makita ang kanyang kapatid na ipinahiya. Muli niyang nilapitan si Vargas, inilalagay ang sarili sa pagitan ng trauma ng kanyang kapatid at ng taong sanhi nito. Ang mga taong kanina'y tulala ay tahimik na lamang na pinapanood ang isang bersyon ng hustisya na nagaganap sa kanilang harapan. Walang nangahas na lumapit o humarang dahil naunawaan nilang si Vargas ay lumampas na sa lahat ng hangganan. At ang ginagawa ni Javier ay reaksyon ng isang kuya na hindi kayang makita ang kanyang kapatid na tinatratong parang isang bagay na walang halaga. Sa sandaling iyon, alam ng buong karamihan na tinatanggap ni Vargas ang ganti na siya mismo ang nagtanim sa pamamagitan ng kanyang kayabangan at kalupitan. Ang video ng insidente ay kumalat ng napakabilis sa social media. Ang mga kuha ng mga residente na nagpapakita kay Carmela na nakabitin ng patiwarik sa poste, pinahihirapan ng hindi makatao ni Vargas at ng kanyang 2 tauhan, pati na ang sandaling dumating si Javier at binugbog ang mga abusadong pulis, ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Ang publiko mula sa iba't ibang panig ng bansa ay nag-alab sa galit. Maraming tao na hindi personal na kilala si Carmela ang nakaramdam ng sakit at inhustisya. Ang mga hashtag tulad ng Justice for Carmela at Pinpabus ay nagsulputan sa iba't ibang platform na nagbigay ng pambansang atensyon sa kaso. Sinimulan itong i-cover ng media na nag-highlight sa issue ng pang-aabuso sa kapangyarihan at karahasan laban sa mga inosenteng mamamayan. Ang malakas na reaksyon ng publiko ay nag-obliga sa mga otoridad na umaksyon. Sa loob ng maikling panahon, nagdaos ng press conference ang Philippine National Police upang pakalmahin ang galit ng taong bayan. Isang tagapagsalita ng AFP ang tumayo sa podium na may tensyon sa mukha, binabasa ang opisyal na pahayag ng institusyon. "Kami po ay humihingi ng paumanhin. Ang mga sangkot na pulis ay naaresto na at sasailalim sa tamang proseso ng batas," sabi niya, sinusubukang ipakita na mabilis silang kumilos. Ngunit, para sa marami, ang pahayag na iyon ay isang pagtatangka lamang na iligtas ang kanilang imahe matapos ang matinding pressure mula sa publiko. Sa kabila nito, ang katotohanang inamin ng AFP ang pagkakamali at nagsimula ng umaksyon ay itinuring na isang unang hakbang tungo sa hustisya para kay Carmela. Naghintay ang publiko sa mga susunod na mangyayari, tinitiyak na ang proseso ng batas ay hindi lamang isang formalidad. Pinatibay ng internal na investigasyon ang mga ebidensya na si Vargas ay nagsagawa ng pangingikil, pananakit at pag-abuso sa kapangyarihan. Walang anumang depensang katanggap-tanggap, si Vargas ay tuluyang sinibak sa serbisyo. Siya ay itinalagang suspect at hinatulan ng pagkakakulong. Ang kanyang 2 tauhan ay tumanggap din ng mabibigat na parusa dahil sa kanilang pagkakasangkot. Ang balita tungkol sa hatol ay muling nagdulot ng reaksyon mula sa publiko, ngayon ay maisuporta sa proseso ng batas na itinuring nilang tama. Marami ang nakahinga ng maluwag nang makitang ang mga tulad ni Vargas ay hindi na magkakaroon ng kalayaang gawing biktima ng kanilang arogansya ang taong bayan. Habang tumatakbo ang proseso ng batas, si Carmela ay unti-unting nagpapagaling sa kanilang bahay na may buong suporta mula kay Javier.
Ang trauma na kanyang dinanas ay hindi nawala sa isang iglap, ngunit hindi na niya ito hinaharap ng mag-isa. Palaging nasa tabi niya si Javier, tinitiyak na nakukuha ng kanyang kapatid ang lahat ng tulong medikal at psikolohikal na kailangan nito. Kahit na nag-iwan ng malalim na sugat ang pangyayari, dahan-dahang natutunan ni Carmela na ang dignidad ng isang tao ay hindi dapat yurakan ng sinuman kahit pa ng mga nasa kapangyarihan. Nagsimula siyang bumangon muli, dala ng paniniwalang ang kanyang katatagan ay nagbukas ng mata ng marami. Samantala, si Javier ay iginalang ng lipunan bilang isang simbolo ng katapangan laban sa inhustisya. Marami ang tumingin sa kanya, hindi lamang bilang isang sundalo, kundi bilang isang kuya na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Sa mata ng publiko, ang katapangan ni Javier ay nagbigay ng pag-asa na ang kawalang katarungan ay maaari pa ring labanan,